Hi guys, Mami Park is here. So, I've just been in live 2 hours ago, I think, no? So, meron tayong naging questions doon kasi yung tema ng live natin, Musik Daan plus question. So, si Girl Pretty, no, ay ating subscribers na nagtanong. So, ang tanong niya, kasi may napanood siyang vlogger na sikat na syempre siguro na alarma siya, no? So, ang tanong ni Girl Pretty, ito ay lilinawin natin at aayusin natin kung ano ang ating magiging reaction dito or kung ano ang ating magiging palagay dito. So, disclaimer, hindi natin basta-basta kinokorek ang vlogger. Pero, ibibigay natin yung sa atin na opinion and nalalaman. Okay? So, ini-disclaim ko din, hindi ako business coach at hindi ako simpleng ano lang ako, vlogger ng sari-sari store na nakaka-experience ng pagdating sa transitions, no? Nagpapalaki. So, alam niyo naman yan, mga subscribers ko, na ang ating journey simulat sa pool. Okay. So, let me read first yung tanong ni Ma'am Girl Pretty nung live. And then, I'm going to play the vlogger and then iisa-isahin natin, hihimay-himayin natin. Okay, sabi ni Girl Pretty, seryoso na, sabi niya ganon. Kasi kinakanta nga ako at naglolokohan nga kami. Sabi niya, ang sari-sari store daw is a scam, meaning sariling pera ang lumalabas. Ang grocery, iba ang naglalagay sa loob. Consignment, matatawag ba na sari-sari store kung ang puhunan mo is 300k na? Matatawag po ba yan na sari-sari store? Okay. So, i-play natin yung i-play natin yung kanyang dahil sinabi ni Girl Pretty para daw mahanap ko. No? Okay, makinig mabuti ha kasi one by one hihimayin natin. Tayo kasasya Angel. Yes, Thank you kasasya din. Asa ka sa maraming nag-share. Ano po, yung next question po natin is si Miss Marites Pascual. May food online business siya. Andiyan pa po ba siya, ma'am? Sosyo Marites. Hi, Miss Angel. Okay po. Okay. Asa na si kasosyo? Hello po. Yeah, kasosyo Marites. Si kasosyo Marites. Last time nagkausap na tayo, di ba? Kasosyo Opo, Marites. opo. Actually, follow-up question lang po kasi nga di ba sir sabi nyo parang redirection. Wait lang kasosyong Marites, wait lang Shoutout ko lang yung kapatid ko sa Dubai, si Hansel Santarina sa nanonood ngayon. Hansel Martinez Santarina, kapatid, ay asawa ng kapatid ng misis ko. Lagi sila nanonood sa live, Martinez. Marami po akong Martinez kamag-anak din na ako. OFW. Kaya malapit na malapit. Maganda ko pa yan. Ko rin ay Siyempre OFW magli-lipstick dati, pero tayo. wala na po yung father ko. Kaya OFW, malapit sa puso ko yan, mga kasosyo. Hindi ko kayo pinauwi, Hindi ko kayo pinauwi. Iba usapan yan. At isa pa, mga kasosyo, ayun na pala, yung sinoutout ko lang yung kapatid ko sa Dubai. Yes, kasosyong Marites. Yes po. Okay po. Update siya dun sa tanong mo last time? Opo, kasi po, di ba po gumaganda nga po yung benta namin doon. Tapos, parang nag-plan kami ng husband ko. Nakapagtanong na... Teka, ano ulit yun para sa mga hindi nakakaalam? Ay, okay. Kasi paano kami, Middle Eastern food po kami online nung umpisa. Pero hanggang ngayon, nagbibenta pa rin naman po kami ng mga sandwiches namin, mga kubos, ganyan, sa mga nag-Middle East. Tapos nare-redirect po kami sa mga battle product na ng Middle East. Tama. Mga Middle Eastern, Tapos, nagpa-plan po kami ng husband ko na bumili ng mas malaking machine. Tapos, ang sabi ko kasi sa kanya, kung bibili tayo, dapat yung, parang pang-industrial na, yung medyo malaki. Medyo pricey po kasi siya, parang nasa 100k po siya. Pero, pagka yun naman po yung ginamit namin, madami naman siyang mapoproduce. Kaya lang, ang naging, parang sabi ko naman sa kanya, paano kaya natin gagawin yun kung halimbawa madami tayo produce na bottle. Tapos, syempre, sa Shopee pa lang kami. Parang ang sabi niya sa akin, magpunta kami sa mga groceries. Tapos may friend po kami na nagsabi na, ba't di kayo pumunta sa mga Alphamart, ganyan. Sabi ko, parang ang problema yata sa mga ganun, matagal yung PO nila or yung payment. Sa cash flow. Sa payment nga po. Sabi ko, baka mahihirapan tayo niyan kapag hindi po kasi ako sure kung ilang months nila yun bago nila ibabalik yung kunwari magbabagsak doon ng... Babayaran ka pag umiiyak ka na. Okay, ayan. So, to make it short, kung hindi nyo masyadong naintindihan, si Marites po ay isa sa kasosyo, viewers, or member ng vlogger na to. Ngayon, kasi parang business coach ang line of business ni Ma'am Marites ay food, no? Nagbebenta siya ng mga ubos, no? Yung sa mga tumatangkil ng mga ganung produkto. And then, ang follow-up question niya kasi is nare-redirect kasi sila sa bottling. So, ibig sabihin, baka may product sila na drinks and mas kailangan nila ng maraming bottle. However, sa Shopee lang sila nakakapamili ng mga bottles. So, naisipan nilang mag-asawa na if
bumili sila ng machine na makagawa ng bottles. So, gusto ni Ma'am Marites na kung bibili na rin lang, industrial type na. Kasi mas marami ang mapoproduce. At saka syempre, pag industrial type, made intentionally as heavy duty. Okay? So, yun yung naisip niya. However, when it comes to distributions, yun ang yun ang magiging question. What if daw kung magbagsak sa groceries at magbagsak sa mga Alphamart, but the thing is, ang worry ni Ma'am Marites is kung hindi mabilis or baka matagal magbayad si Alphamart. Baka matagal magbayad yung mga babagsakan. Kung lalo na papalo ito, papasok ang consignment agreement dito. Kasi sa mga ganito po, mga SM, mga supermarkets na mga ganyang malalaki na, ay ang transactions po dyan is ibebenta muna nila, sa kanila babayaran. Parang kung ikaw ang susupply, papasok kayo sa consignment agreement or sa terms. So, naalala nyo po ba ang ni Mami Park last time, ang ating vlog, kung ano po ang terms at kung ano po ang consignment. Ang terms po ay napapaloob kay consignment. Kasi ang consignment agreement, yan po ay pinag-agrihan ni consignee at between the consignee and consignor. May mga special rules and regulations na susundin nyo na pinag-agrihan yung dalawa. Kasama na rin ang mode of payment, kasama na rin dyan ang terms of payment. Okay? So, maliwanag po sa inyo, no? Okay. So, tuloy po natin. Yun po yung kanyang, yun ang senaryo. So, tuloy natin. Patay tayo. Talo sa cash flow. Kailangan Eto, kung naririnig nyo, binabanggit niya kung paano sa cash flow. So, ano po ba muna ang cash flow? At paano po ba ito gumagana? Okay, ang cash flow po, nagre-refer po ito sa paggalaw ng pera sa isang negosyo. Yung, okay guys, yung, natawa ko. Yung cash flow po, nagre-refer po iyan sa activity or sa galawan ng pera sa loob sa isang negosyo. Kapag ka po, cash in, ibig pong sabihin, may pumasok na pera galing sa revenue, galing sa kita, galing sa sales. Pag naman cash out, meron kang pinurchase, meron kang expenses. So, yung paggalaw. Okay? So, I'm just clarifying this para maintindihan nyo po kung ano ang cash flow. Okay? mahaba yung PC, may sinasabing mahaba yung PC mo, malaki yung capital mo. Hindi ka pwede dyan yung umikot yung pera mo. Kasi talo ka sa consignment ka sa kanila eh. Ikaw ang kinash flow. Kaya, ganun din po ba yun sa mga sa mga grocery? Okay, let me correct this. Correct me then if I'm wrong. Ang sabi niya, consignment ka sa kanila. Well, in fact, ang magiging consignment dyan ay yung susuplayan niya. Kasi siya yung consignor. At ang consignee ay yung gagrantan niya ng consignment or terms. Okay? Groceries. Yung mga hindi mo malalaki, yung mga maliliit lang na groceries. Oh, kasi ang business ng groceries, with respect sa sari-sari store, ano? Kala nung iba parehas, sari-sari store sa grocery. Kala nyo parehas? Hindi po. Sorry po sa lahat na may negosyong sari-sari store. Pero pag-isipan nyo maigi sa mga sasabihin kong masasakit na salita. Sari-sari store is a scam. Scam na negosyo yan. Kasi ito yung pag-isipan nyo maigi, mga kasosyo. Huwag nyo ihalin tulad ng sari-sari store sa grocery. Malaki po pinagkaiba. Ang grocery, may grocery sila, no? Ang laman nun sa loob, iba ang naglalagay. Iba ang nagbabayad ng laman sa loob ng paninda ng grocery. Ang sari-sari store, kay pera nyo ang pinabibili nyo ng tinda nyo sa loob ng sari-sari store nyo. Pag-isipan nyo maigi to. Kaya ang grocery lalong dumadami, lalong lumalaki kasi wala naman silang dinalabas na pera. Lahat ng biskwit doon, lahat ng sardinas doon, hindi nila binibili. Kino-consignment ng mga negosyong iba. Kabaliktaran doon yung cash flow ng sari-sari store. Na wala kang tinda kung wala kang bibili na sardinas. Wala kang tinda kung wala kang bibili na biskwit. Kaya okay, let me clarify this. Now, a while ago ang sabi ko, ang cash flow ay isang paggalaw ng kaperahan sa loob ng negosyo. So, included dyan ay yung pag-spend mo at pagpasok ng pera. Pagpasok, revenue. Pag lumabas, it's either may expenses ka, may bayarin kang bills, or nag-purchase ka ng iyong mga paninda. So, ang sabi din niya, ang mga sari-sari store daw ay scam. Again, uulitin ko ng sinabi ko sa live, sari-sari store will never be scam as long as you are not intended to deceive people. You are not going to do an action to deceive people. Okay? So, sana ingat lang dun sa terminologies na ginagamit kasi napakapangit na napakapangit na terminologies yan para sa mga nagne-negosyo. Tandaan nyo, napakalaki at lalo na ikaw na vlogger, no? Napakalaki ng
participation ng mga sari-sari store community sa buong Pilipinas. No? Kung makikita nyo ang datos ng DTI at ng BIR, ang inaakyat naming tax para sa bayan. Okay? So, alright? So, kung sasabihin scammer tayo dahil hindi tayo nagkakaroon ng kumbaga ba, kung sinasabi na tayo ay scammer dahil tayo ang naglalabas ng puhunan, hindi ba iyon ang mas safe sabihin tayo ay magaling dahil hindi na natin kailangang mamerhisyo ng ibang tao to produce our capital because we can able to produce our own. Diba? Okay. So, hindi ko nakikita kung saan dito, papaano ko tatanggapin yung salitang scammer ang mga sari-sari store, no? Ikaw ba, Kasari, papayag ka? Pinaghirapan mo ang ipinuhunan mo sa negosyo mo at pinapalaki mo, pinag-iingatan mo at pinagyayaman mo. Tapos sasabihin lang, scammer ka. Pero ituloy natin, ano? The more na lumalaki ang sari-sari store mo, the more kang nalulugi. Kasi the more na dumadami yung investment mo ng capital sa stock talo ka sa cash flow. Pag grocery ang business mo, yung Coca-Cola magbabagsak ng soft drink. Okay, the more down na lumalaki ang sari-sari store, the more down na malulugi ka. So, ibig sabihin pala, ako pala ay lugi. So, paano ako dumating sa pagkakataong lumaki ako kung ako ay nalulugi, 'di ba? At thinking pa na ito ang bread and butter namin. So, tandaan nyo, hindi ka malulugi kung ang location na tindahan mo ay mataas ang sales at nako-compensate ang iyong expenses. Aside from that, kung mataas ang profit margin mo, because para magkaroon ng magandang cash flow sa iyong negosyo, sales ang pagbabasihan natin dito. Okay? Hindi lang yung nag-out at hindi lang yung nag-in. Dahil kapag nag-out ka, nag-purchases ka ng mga products, nasa magandang lugar ka, mabili ang location mo, at maganda ang profit margin mo, malaki ang kakabigin mo, maganda ang kakabigin mo. So, asan ang talo doon? Asaan ang lugi doon? Hindi ba? Kaya ka nga nagninegosyo, di ba? Para mabuhay. So, pag tumataas naman ang demand, doon ka magde-decide na magpalaki paunti-unti. Kasi, to provide the needs of the area. Okay? Sa'yo. 30 days na, 6 months na hindi mo pa binabayaran yung stock. Isa free money, isa cash float. May pera ka na hindi sa'yo, pero may pera ka. Panalo ka sa cash flow sa grocery. Sa Konekado Negosasyon Marites, kung ikaw ang nagko-consignment sa isang kaya magkaiba ang consignment sa postpaid na sinasabi ko. Magkaiba yun. Sa consignment, talo ka. Pag ikaw ang postpaid, ikaw yung parang grocery, bawa ko yung may-ari ng negosyo. O, ang tinta ko sa negosyo ko, mga sombrero. Postpaid, binagsak na nung supplier ko yung mga sombrero, pero hindi ko pa binabayaran. It's a free money. Kumpara sa binagsak nung supplier ko yung mga sombrero, tapos binayaran ko kagad. Lumabas na kagad. Okay. Yung postpaid, iba daw yung consignment sa postpaid. So, again, ang sasabihin ko sa inyo, under ng consignment, no, handyan yung mga paraan ng mga mode of payments mo at mga terms mo. So, if you are going to issue a post-dated check para sa pinupurchase mong product sa isang ahente na magbibigay sa'yo, nasa under consignment ka. Yon ang terms nyo, yon ang usapan nyo. At ang mode of payment mo ay post-paid, post-dated check, or saka mo na lang siya babayaran. Kung binigyan ka ng 14 days terms, post-paid yon. Okay? So, there is no such thing as yung sinasabi niyang magkaiba yon in a way na hindi niya in-explain na napapaloob sa consignment yon kasi consignment agreement. Okay? Nagets po ba? Yung pera. Doon sa mga grocery na sistema, kaya lalong yumayaman yun. Kasi every time na magtayo ka ng Alphamart, no? Every time na magtayo ka ng Alphamart, teka, may maingay lang. Walang ginagastos talaga yung SM sa pagpapatayo ng Alphamart. Kasi nagbayad na yung franchisee nung yung bayad dun sa pangalan na Okay, let me clarify this. Parang hindi yata niya alam ang Alphamart. Okay, ang Alphamart po ay hindi po nagpapa-franchise. No? Hindi po siya nagpapa-franchise. Naghahanap po siya ng location na po pwede niyang malis ang property ng may-ari ng property na location na nakita niya, or may mga property owner na ina-apply ang kanilang property para malis ni Alphamart. Hindi po sila nagpa-franchise. Okay po?
Alphamart, tapos yung lahat ng laman ng Alphamart, hindi yun binayaran ng SM. Winapagsak lang yun doon ng mga may-ari ng biscuit, may-ari ng soft drinks, may-ari ng kung ano pa. Kung tutusin, ayun yung sinasabi kong cash flow. The more ka nagbi-business ka, the more ka nagkakapera. Kasi Okay. Again, ang mga supplies po niyan ay may mga usapan yan na halimbawa, idadirect na sa mismong branch or dadaan sa mismong main office. May mga supplies po kasi ang isang convenience store na may mga franchise ay may mga branches na hindi na-access ng main at meron pong mas malapit. Halimbawa po, dito po sa Bulacan, kung may Alphamart, meron pong halimbawang Marby dito at malapit dito ang Marby. So, more or less, yung handitong Marby sa Bulacan, sila na ang magsusupply dito sa malapit na area na nasa Bulacan, within Bulacan din. So, there are instances na lahat ng mga PO o purchasing order, lahat ng mga resibo, ibinabagsak lang dyan ang items, pero ang accounting niyan ay pinapasa pa sa head office. Okay? O kung meron po silang headquarters dito sa Bulacan, doon ipinapasa. Ganun po, para po ma-segregate ang trabaho. Kasi hindi, halimbawa, Alphamart po sa Mindanao, tapos ang head office ay Manila. So, meron yang mga headquarters kung saan doon ibabato ang lahat ng report, ang lahat ng purchases. Doon lahat magaganap kung kailan ang release at kung kailan mababayaran ang nagpa-consignment. Okay? So, hindi po alam ng vlogger na hindi po nagpapa-franchise si Alphamart, as well as si Dali, as well as si Osave. Magkakalaban po sila, pero hindi po iyan nagpapa-franchise. Kumukuha lamang po sila, naghahanap sila ng mga property na maaaring possible sa feasibility studies nila ay po pwedeng makapagtayo sila, ililis nila yung property, uupahan, ika nga. So, paano ko po nasabi? I have a very special friend na napakalapit sa puso ko. Meron po silang property na tinatayuan po kasalukuyan ng Alphamart. At syempre, services. Sa kaibigan ko, ang business nila ay services at si Alphamart, retail business. At umuupa sila, naglilis sila sa property ng kaibigan ko. Okay? late ka na magbayad sa customer, late mo na i-deliver yung produkto sa customer mo, pre-sell, tapos late ka pa magbayad sa supplier. Ang resulta nun, pera ng customer mo nasa iyo, pera ng supplier mo nasa iyo, may pera ka na hindi sa iyo, isa cash flow. Kaysa naman lumabas yung pera mo, wala ka ng pera, may utang ka pa doon sa produkto na kailangan mong ibenta. Cash flow, ang sikreto sa negosyo. Ang sabi Okay. Ang sabi niya, ang kailangan ay cash flow. Kasi, ang tinuturo niya dito, ang miniment niya dito kasi ang gusto niyang mangyari is makakuha ka ng consignment and then doon sa magbabagsak ng produkto sa'yo, tapos ikaw ibebenta mo sa customer, so may pera ka na dahil nabili yung produkto, hindi mali kasi siya ng explanation hindi pa lumalabas ang pera mo dahil hindi mo pa binabayaran dahil naka-consignment ka pa. But eventually, kailangan bayaran mo yun. Okay? Kailangan ay tumugon ka doon sa pinag-usapan nyo na date kung kailan dapat bayaran. It's either post-dated payment or it's either sa terms na kung ano nyo napag-usapan or doon sa kung ano din yung pumasok na agreement nyo, kung ano ang mode of payment na gagamitin mo. If bank transfer, through GCash, or through cheque, through issuing a check. Okay? sari-sari store, the more na magdagdag ka ng sari-sari store, the more kang malulugi. Kasi pondo mo yung laman nun sa loob. Hindi sari-sari store pag lumaki grocery, hindi. Okay, the more daw na magdagdag sa sari-sari store. So, it's like his mean is, hindi niya dinetail dito if magdadagdag ng puhunan sa sari-sari store or magba-branch out. Kapag po nagdedesisyon ang isang proprietor or ang isang negosyante na mag-branch out na, meaning, naghahanap na siya ng another income. Okay? So, natural lang na ikaw ay maglalabas ng pera. No? Si Alphamart nga maglilis sa halimbawa, ikaw may property, maglilis sa'yo si Alphamart. Maglalabas ng pera yan. No? Sinasabi nga niya, hindi daw naglalabas ng pera. Maglalabas ng pera yan. Kasi magpapagawa yan, magpapakonstruction yan ng building. And then, magda-down payment yan ng lease niya. And then, magbabayad yan monthly ng lease doon sa property na nirerentahan niya. So, may gastos.
hindi po pwedeng sabihin hindi gumagastos. And then again, ang Alphamart, never nagpa-franchise. Naglilist sila ng property para tindahan nila. Ang sari-sari store pag lumaki, sari-sari store pa rin. Ang grocery pag lumaki, grocery. Save book. Okay. Ang sari-sari store is a type of grocery store. Again, uulitin ko po, mapa supermarket ka man, na katulad ng halimbawa ay yung mga supermarket sa loob ng mall, mapa Pure Gold ka man, mapa convenience store ka man, as long as meron kang mga binibentang produkto doon na nire-retail mo, mapa Minimart ka man, you are a grocery store. Kasi when you say grocery, this means these the products that are basic needs of the people na pino-provide mo. It depends sa konsepto. If you are a wholesaler, sa wholesale price mo binibenta. If you are a retailer, sa retail price mo binibenta. If you are manufacturing, kaya nga po kapag nagpapasa sa BIR ng inventory list and sworn declaration, bakit po magkasama si retail / manufacturing? Balikan niyo po yung aking vlog sa nung diniscuss ko po iyan sa aking tax topic na sa inventory list po na pinapasa natin na Annex A and Annex D na form or papel, magkasama po si retail / manufacturing. Okay? So, kaya po tuloy natin. Hypermarket, real estate business ang grocery, mga kasosyo. Okay. Sinabi din niya na real estate daw ang negosyo ng mga hypermarket. No! Paano naging real estate yan? Ang real estate po yung mga properties, no? Ang hypermarket, ang sari-sari store, ang convenience store, ang grocery stores are retail business. Ang line of business niyan ay retailing. Ang 7-Eleven, real estate business yan. Again, sinabi pa, ang 7-Eleven ay real estate business. Paano nangyari yon? Eh, hindi naman nagbebenta ng lupa at ng mga, ng mga bahay. Ang binibenta niyan ay mga produkto, pagkain, retail. Palis nila yung pwesto ng mga lalagyanan. Kaya hindi mo kinakailangan talaga ng pera at kapital para Sinabi din niya na pinalilist daw yung mga lalagyanan. Hindi po. Dahil ang 7-Eleven po, ang mini-stop, sila po ay tumatanggap ng franchise. Meaning, if you afford to have a 7-Eleven or mini-stop franchise, basta may pera ka, may puhunan ka, you can have that. Now, ano ang rules diyan pagdating sa mga supplies? Main ang magsusupply sa iyo. Hindi ka o-order sa kung kani-kanino, kailangan dadaan sa main lahat ng produkto. Kasi ang main ang makikipag-negotiate sa mga manufacturing and suppliers kung ano ang mga dapat na ma-display or i-carrying brand ng 7-Eleven as well as the mini stop. Actually, as well as the Alphamart. Okay? And also, ang mga may-ari, ang mga nagkaroon ng mga franchise, gagastos ka dyan. Kasi syempre, magbabayad ka ng franchise fee. And I'm just not aware when it comes to royalty. Yung tinatawag na kung i-renew siya every year or every 5 years, i-renew yung franchising niya or one time payment. Okay? So, hindi po real estate yan. Napakalayo ng sinasabi nyo. And again, also, ang mga 7-Eleven, ang mga mini-stop, hindi yan basta naaaprubahan. Halimbawa, ako magpa-franchise ako niyan, hindi ako basta po pwedeng maaprubahan kasi kailangan makita muna nila, ma-CI muna nila ang location na paglalagyan ko ng business or ng franchise. So, hindi yan basta-basta yung sinabi lang na ganun. And again, inonote ko dito, yung sinasabi po niya na yung mga istante, binabayaran niya ng mga ng mga produkto diyan, hindi po. Wala pong ganon, no? Sinasabi niya siguro, baka masabi ko pa yung sa SM na sa department store, may tinatawag po kaming outright and consignor. Pag sinabi pong outright, kami po iyon. Sarili po naming produkto ng department store ng SM. Pag sinabi namang consignor, nahandyan ang Dickies, ang Nike, ang ano pa ba yung mga branded na damit at saka mga branded na sapatos, no? Naglilist po sila ng pwesto doon sa loob ng department store para makapagtinda ng produkto nila. Pero, dadaan sa kaha ng mismong SM outright cashier. Kasi po, nagtrabaho po ako sa SM. Diba? Kaya, alam ko siya. Okay. So, yung sinasabi po niya na yung sa mga istante, ganito po yan. Halimbawa po, ako may produkto.
And then, gusto ko pong malagay ang produkto ko sa istante ni Pure Gold or ni SM. Ngayon, bago po yan mapunta doon, dadaan po muna ako sa masalimuot na proseso. Kasi, pagdedesisyonan po iyan mula sa main purchasing department, sa mga big bosses, sa mga managers, at syempre, kailangan ipasa ko ang mga kaukulang dokumento niyan. DTI approved ba yan? Nakapatent ba? Safe ba yan? Maganda ba? At talagang sa kanila ay papasa na tingin nila ay mabibili. So, kaya, iyaan, bago ma-display sa kanilang mga istante, hahanapan nila yan ng pwesto. And then, ang mangyayari po dyan is, i-consignment terms or under consignment agreement. For example po, ang produkto ko, hindi po siya yung katulad ng mga usual na produkto, yung mga Unilever products, mga sabon, ganyan. Halimbawa, yung produkto ko, meron akong halimbawa, dishwashing, gusto ko ilagay sa mga istante nila, gusto kong kumuha ang SM or ang Pure Gold. So, yan po, kaya hindi po muna din yan nila agad, bukod doon po sa talagang pinagagana ang consignment at mga terms, no? Titingnan po muna yan. Bibigyan po yan ng ilang days or ilang months para po makita kung fast-moving products po siya. Dahil pag hindi po yan gumagalaw, mahina po ang bentahan niyaan, ipo-pull out po yan. So, kaya kapag sa tingin mo, maganda ang produkto mo, okay ang produkto mo, bibigyan kanila ng magandang space at magdi-display ka. Ikaw bilang nag-offer na ma-display ang produkto mo doon, so bilang sa pakonsuelo sa kanila, ikaw ang magdi-display or magpapadala ka ng tao para mag-display niyan. Kung mapapansin nyo po, si Unilever, makikita nyo po sa mga supermarkets na malalaki, may mga dicer, sila yung nagdi-display. Napapansin nyo po na, kung kayo po ay talagang kasaring namimili, sila po ang nagdi-display. Padala po iyan ng kumpanya para kasama iyan doon sa pinag-usapan ng mga magiging benepisyo ng kanilang kontrata, ng kanilang pinagkasunduan. Na magpapadala ko ng mga tao dyan para sila ang mag-display. Pero doon po sa likod, nakabilang po kung ilan ang i-display niyan dahil kung ilan po ang order ng mismong supermarket. At pagdating po sa presyuhan, iba po ang presyo ng mga yan compare sa mga maliliit na wholesaler or na mga distributor. Kasi po yan, milyon ang deal at matik talaga ay hindi mawawala sa istante dahil ang surf ba mawawala, ang downy ba mawawala, ang tinapay ba mawawala sa istante, lahat yan kailangan ng tao. Kaya po ang deal dyan, milyon. At iyan po ay pumapasok sa consignment agreement and under terms. Okay? However, may mga sabi-sabi na matagal talagang mag-issue ng payment ang SM. May naririnig akong ganoon. Kasi actually, meron akong kaibigan na ganoon sila, ang tagal nilang masingil. So, kaya, ang maganda, kapag kaganyan, ang advice ko, lalo na kung pag produkto nyo talagang original, ang advice ko dyan, dapat hindi kayo papasok sa consignment agreement na i-exclusive kayo. Kasi mawawalan kayo ng kalayaan na maialok pa sa iba ang inyong produkto. Pag in-exclusive kasi kayo ng mga yan, ibig sabihin, hindi yan dapat ma-access sa grocery maliliit, sa grocery malalaki, sa mga mini-mart, or sa palengke. Exclusive lang maa-access doon sa inagrihan nyo na bigyan ng consignment at inagrihan nyo yung rules and regulation. Ika nga, may protection order, i-exclusive na doon lamang maa-access ng mga consumer yung produkto. Okay? Naintindihan po? Nagigets po? Palaki ng negosyo. Kailangan mo lang ng utang cash flow. Paano ka magkakaroon ng supply nang hindi ka naglalabas ng pera? Paano ka makakasingil sa customer mo nang hindi ka nagbibigay ng produkto? Ulit-ulitin niyo yung Okay, pinagdidiinan niya dito ang cash flow. Sa totoo lang po, tayong mga sari-sari store, mga grocery stores, parehas lang yan grocery store, sari-sari store Sa totoo lang po, para po magkaroon tayo ng magandang cash flow, bukod po doon sa mga nakukuha natin ng mga terms sa ating mga suppliers, dapat din kasi tayo ay mabili. Kasi hindi ka maglalakas ng loob na bastang kumumit sa obligation nang alam mong hindi naman mabili at hindi fast moving ang produkto. So sa katulad ko, halimbawa, bakit ako kukumit ng terms? Hindi naman masyadong mabili. Pwede na sa akin mag-cash na lang ako. Hindi ba? However, tumataas ang demand but limited ang capital ko. So kaya naman, ang terms ay makakatulong sa akin. Now, paano siya makakatulong? Kukuha ako ng marami ng sasapat sa within 2 weeks, kung every 2 weeks dumadating ang deliver. And syempre,
kukuha ako nung mga talagang produktong fast moving na kaya kong bayaran in my capacity or in business capacity. Bakit ka papasok sa consignment sa terms ng alam mo sa sarili mo na ang tindahan mo ay hindi ganoon pang nagpapakitang gilas? So, hindi ito applicable sa mga baguhan sa pagnenegosyo ng sari-sari store. Kaya nga, mamumuhunan ka muna. Maglalabas ka talaga muna. Kasi, magpapakitang gilas pa ang tindahan mo. At pag nagpakitang gilas na ang tindahan mo, o de, syempre, nakikita ng mga ahente, malakas ka nang kumuha, pupwede ka na sa booking, magagrantan ka na ng consignment. Doon pa lang yan papasok. Doon pa lang ang transition mo na lumalaki ka. Okay? So, hindi naiintindihan yata ng vlogger na ito, what's going on? What's the real deal here? Joko tungkol sa aircon. Nando doon ang sekreto sa negosyo. Never ka nang malulugi sa negosyo. God willing, hindi ka nang malugi sa negosyo. Basta ma-master nyo yung cash flow, mga kasosyo. Hindi tinuturo to sa college itong cash flow. Ba't di tinuturo? Kasi hindi mo to maintindihan hanggat hindi mo to na-experience. Ako experience ko. Gaganda lang ang cash flow ko kung ang benta ko ay maganda rin. Yun po ang totoong kilang niyan. Kasi po, pagdating sa supply, pag-aagawan ka pa niyan. Hindi mo kailangang magmakaawang magkaroon ng consignment. Lalapit yan sa'yo. Kaya nga kapag lumalaki purchase mo nababahala na yung maliit na ahenteng unang nakakita sa'yo. Bakit? Kasi wala silang magagawa kundi i-let go ka at ilipat ka nila sa booking sa malaking truck na nagdi-deliver. Kasi nga mataas na ang purchases mo, hindi na pinagkakatiwala ng company sa ahente na maliit. Doon na sa mismong opisina ipaprocess ang order mo. Kukunin man ng ahente, ibubuking lang, pero hindi naka-under doon sa ahente na talagang nakakuha sa'yo. Okay? Para lang sa kaalaman nyo. At alam ko itong mga kasari ko na may mga karanasan dito, alam nyo ang sinasabi ko. Pag tumataas na ang purchasing power nyo, lumalakas na ang purchasing power nyo, you can now able to apply for terms, for under consignment terms. Now, ang tanong, bago ka makarating sa ganyan, kailangan makita nila na ang tindahan mo ay talagang nag-grow. You can able to pay it. How can you commit in that agreement if alam mo sa sarili mo na bumebenta ka lang ng 2,000 isang araw pero ang kukunin mong terms ay nasa 10,000 and ganito and ganyan. So, paano ka magkakaroon ng magandang cash flow? So, for you to able to have a good cash flow, you must stable and you must improve your sales. Am I right, Daddy? Am I right? Oh, di ba? Ito kasi si vlogger dito sa lapi ko, pinagdidikdikan niya is yung pagsapuhunan. Alam niyo po, kahit marami kang puhunan, kung hindi pa rin na target mo ang magandang market sa negosyo, nonsense lahat yan. Nonsense. Why? I've been there. I have a small stores, punong-puno, full stocks. Pero ang sales ko magkano lang? It is because limited, konti lang ang target market. Dito, nung nalipat ako dito, mas malaki ang target market. So, mas malaki ang aakyat na sales. Mas may cash flow. Pag may cash in, sales. Cash out, purchases, expenses. Ganun lang kasimple yun. Cash flow is the name of the game. Ayan ang laban ng ekonomiya, cash flow. Bakit ang malalaking kondominium, nagpi-presell muna bago itayo yung kondominium? 3 years bago tumayo yung kondominium. Kasi yun ang laban. It's a pre-sell game. It's a cash flow game. Binebenta na yung kondominium, wala pa yung kwarto. Okay, nalalayo na siya dun sa tema. Kasi, guys, iba-iba tayo ng line of business. So, iba-iba din ang approach, iba-iba din ang application. So, hindi mo po pwedeng ikumpara ang sari-sari store or ang retail business, ang retail line of business sa properties, okay? Sa mga real estate business. Hindi mo po pwedeng ikumpara yan kasi magkaiba ng approach yan, magkaiba din ng line of business yan. Okay? Walang araw-araw bibili ng property. Ewan ko ba? Bakit ganito ang sinasabi nito? Gawa pa lang. Kinash flow kayo. Kayong kinash flow. Kayo balik na rin. Kinash flow daw. Parang sagwa, no? Kinash flow ka. Diba? Kinash flow ka. Parang, ewan ko ba? Kayo ang dapat kumakash flow sa customer nyo. Hindi to scam. Hindi to tinuturo ng mga negosyante. Kasi pag napigil. Okay, teka. Additional dito. Kaya nga po pinag-iisipang mabuti ang pagbili ng property. Lalo na if you are going to buy a property in pre-selling, di ba? Kasi nga,
wala pa yung bahay, naglalabas ka na. Bilang isang tao, bilang isang individual, hindi mo siya masabing asset. It's a liabilities, no? There is as asset na always equal to liabilities. Meron namang asset na asset siya talaga kasi nag-generate ng income. Kasi for you to say na purely asset ang isang bagay, kailangan nag-generate siya ng income. But kapag pumatol ka, bumili ka ng free selling, nag-i-invest ka in the future, but liabilities pa siya kasi naglalabas ka ng pera. So, kaya pinag-iisipan ang pagbili ng property. Hindi po ba? So, ini-intend naman niya is kung bakit, ang ano naman niya dito is kina-cash flow daw tayo ng mga ano na to. Eh, natural, ang kanilang line of business is property at ganun talaga ang style at approach ng kanilang selling. Okay? So, that is very far different in business na katulad ng ganito na retail business, manufacturing. Magkaiba yan. Okay? Growth ng maraming tao, marami silang magkakaroon ng kalaban. Marami silang magiging kalaban. Meron isang networking company na pinagbabawal niya yung ganung sistema. Kasi pag na-growth ng mga galamay niya, lahat ng tao kaya na magtayo ng networking company. Isa cash flow game. Hindi mo kailangan ng milyon, hindi mo kailangan ng 10 milyon para magka-negosyo ka. Kailangan mo lang ng idea na makakasolusyon sa maraming tao at saka kung paano mo ika-cash flow yan. Si Elon Musk, cash flow game lang yon. Alam niyo bang hindi gumawa ng kotse si Elon Musk hanggat hindi siya nakabenta ng kotse? Kala niyo si Elon Musk gumawa kagad ng kotse saka binenta? Hindi po. Si Elon Musk gumawa lang ng isang kotse, prototype. Tapos binenta niya na sa maraming mayayaman at Sabi niya kanina, hindi daw gumawa ng kotse. Tapos ngayon, gumawa ng kotse. Gumawa ng isang kotse. Gumawa pa din. Kasi, walang bibili sa'yo nang wala ka pang ginagawa or wala ka pang ipinapakita. It will never happen when it comes to business world. Even you are a purchaser. Even ikaw ang buyer or customer. Bakit ako bibili ng bagay na hindi ko pa nakikita? Natural, kailangan nakikita ko kahit model. 'Di ba? Ngayon, pwede kung, sige, gawan mo ako ng ganyang model. Okay lang, hihintayin ko. Hihingi ng down kasi syempre para magawa yung ano at para baka i-cancel nagginagawa na yung nagpo-production na tapos baka magbago ang isip ng customer. So normal ang humihingi ng down kapag ka nagpapagawa. Normal 'yon. Okay? So nalilito ako dito kasi ang daming ipinapasok na idea hindi nagfo-focus doon sa talagang doon sa talagang lesson, no? Hindi ko maintindihan kung paano naintindihan to ng mga nanood kasi lumalayo talaga yung topic. artista. Kinuha niya na yung bayad. Kinuha ng Elon Musk yung bayad. Yun yung cash flow. Pre-sell yung ginawa ni Elon Musk. Kung si Elon Musk nagpi-pre-sell, Siguro ang sinasabi niya kasi po ang konsepto ng pre-sell is pre-order. Ibig sabihin, magpapa-pre-order muna bago produce ng produktong ibebenta mo. So, yung sinasabi niya kasi, hindi daw naggawa si Elon Musk. So, namuhunan muna si Elon Musk. Namuhunan ng idea, namuhunan ng skills, namuhunan para makabuo ng isang modelo ng produkto. Nang sa ganon, sa kanya mai-pre-sell. Dapat ganon yung explanation. Hindi yung kinash flow, tapos ganito, hindi daw gumawa, pero gumawa naman pala. Ang gulo niyang kausap. bakit ikaw hindi? Maniwala po kayo sa aking mga kasayo. Hindi nyo kailangan umutang. Hindi nyo kailangan kumuha ng investment sa mga kaibigan nyo na parang sila pa may-ari ng negosyo pag kinuha nyo yung 10,000 nilang binigay sa inyo. Cash flow game lang. Asosyo Marte, eto, pinasok ko lang yung cash flow, no? Hindi daw kailangang umutang, cash flow game. Kaya nga yung mga groceries kaya nga yan may consignment, inuutang muna para magkaroon ng benta, para magkaroon ng produkto, para ma-provide ang mga demands ng customers nila. So, anong sinasabi niyang hindi kailangang umutang para hindi magkaroon ng cash flow? Siya na nga yung nagsabi, di ba guys, kanina? Siya na nga yung nagsabi na yung mga malalaki daw groceries, hindi daw naglalabas siya ng pera. Dahil daw, naglalagay daw yung mga produkto doon sa tindahan at binibenta ng groceries mismo, naka-under consignment, naka-under terms, o naka-under post-dated, anuman pa siya. Kasi iisa lang naman yan. Papasok lahat yan sa consignment agreement. Utang yun. Hindi po pwedeng hindi babayaran yun. Kaya nga naka-terms. So, ibig sabihin, utang pa rin yun, babayaran mo. No? Tapos ngayon sinasabi niya na hindi kailangan mangutang para magkaroon ng cash flow. Unbelievable ang sinasabi nito. Napakagulo. Kasi marami nagtatanong sa inyo para magpalaki ng negosyo, gano'n. Utang na daw, gano'n. Hindi nyo kailangan umutang. Kailangan nyo lang isipin yung negosyo. Yung utak nyo, kailangan maging cash flow machine yan. Kasi sa cash flow, hindi na maubos ang kapital nyo. Maniwala po kayo sa akin, mga kasosyo. Ang nauubos na lang yung attention nyo. Kaya kalakip doon, focus. At tulad ko,
If we apply this in a retail business, hindi to po pwedeng, hindi to applicable. Why? Kasi, hindi lahat ng kailangan mo sa tindahan ay lahat magpapautang. Hindi po lahat basta-basta papautangin ka. Para ka makapagpalaki, talagang grinding ka, sasadsad ka, maglalabas ka talaga para maipakita mo sa mga suppliers na you have a capacity to get the obligation ng terms. Hindi ka naman basta maaprubahan dyan eh. Kasi, ako na-experience ko yun, di ba? O, bago ako na-aprubahan, ilang taon pa ako bago ako na-aprubahan kay 14M? 1 year bago sila nagbigay ng terms. Si PMFPC, 2 kuha ko bago nagbigay ng terms. Si Nestle, hinintay muna na kaya ko nang magkaroon ng purchasing power na 15,000 in a month bago ako napunta sa booking para maka-apply ako ng terms. Actually, hindi ko naman talaga sila halos sobrang in-apply eh. Sila talaga yung nag-o-offer. Sila talaga yung nagsasabi na, ma'am, pwede ka nang mag-apply ng terms. Pwede ka na. O, parang, pwede ba? O, business permit lang. O, diba? So, hindi mo rin basta-basta magagawa yan, lalo kung hindi legal ang negosyo mo. Kasi they will not going to trust you to give you a term if you are not legit business person, if you are not a legit proprietor. Ano ba, vlogger? Ano ba nagsasabi mo? Basta na lang sinasabi mo yan. Dapat ina-explain mo paano to nangyayari in a way na dadaan sa tamang proseso. Kung na-figure out namin yung cash flow na tinuturo ko sa inyo, hindi ko pinagdadamot, walang bayad kasi gusto kong gamitin nyo. Ang problema na lang, Hindi mo nga pinagdadamot. Siyempre, you are a content creator. Of course, that is your topic, that is your content, that is your niche ng yung vlog. Kumikita ka na by the views. Kumikita ka na by the monetization. And then, nakakainganyo ka pa ng mga tao to ask your service to coach them. So, ano yung salitang hindi pinagdadamot doon? Nakakakabig ka. 'Di ba? Oo, hindi mo pinagdadamot kasi meron ka ding napapala. So, don't say na it's totally free. That wherein hindi naman talaga free. Okay? Ako nga sa vlogging ko, sa buhay ng vlogging ko, okay akong hindi mag-vlog. Okay akong mag-vlog. Na-enjoy ko siya kasi hindi kumita ako or hindi, it's totally okay. But your concept in the social media is to coach, to teach. 'Di ba? Ibig sabihin na monetize ka, kumikita ka. Sa tingin mo ba magpapatuloy ka kung isa lang ang manonood sa'yo? No way. Kasi ang target market mo ay yung mga gustong matuto. So, hindi libre. Dahil namumuhunan ka na makita sa YouTube world para makainganyo ka ng magpapa-coach sa'yo. Magpapatunay ka ng mga bagay na nangyayari sa'yo para magpa-coach sila sa'yo. Okay? So, there is no free sa iyo. Real talk lang. Kung mapapanood mo naman to, real talk lang. Magpakatotoo, no? takot nyo kung paano nyo gagamitin yan. Kasi nakakatakot kumash flow. Bakit? Kasi sa trabaho malupit eh. Pag tumanggap ka ng Yun daw ang aralin, ang pagka-cash flow, kumash flow. Pero takot. Saan ka matatakot sa cash flow? Gumagana ang cash flow sa activities na ginagawa mo at nangyayari sa loob ng negosyo mo. So, cash in, sales. So, ibig sabihin, pag inamin mo ang sarili mo para umangat ang sales mo, nang meron kang pera. Ngayon, dahil may pera ka na, may pampuhunan ka, may pambayad ka ng terms mo, magka-cash out ka. Lalabas ang pera mo. So, yun ang cash flow, no? The in and out of money, the activity of the money inside the business. So, totoo naman na kailangan lakas ng loob. Kasi pagdating sa pag-utang, sa pagtanggap ng terms, kaya nga ingat na dapat pinagdidesisyonan, pinaplano. Nagpapatibay ka muna ng pagkukuhanan mo ng pambayad. Nang sa ganon, hindi ka makaistapa, hindi ka makaperhisyo. So, kaya kailangan pagtibayin mo muna ang foundation ng negosyo mo, nang sa ganon, you are ready to accept the obligations or you are ready to accept terms para magkaroon ng mas magandang cash flow. Actually po, dapat po kasi yung mga consignment, ang tawag po dyan, nakakatulong para mabilis ang cash flow. Hindi po yung i-cash flow mo.
Ay, pera sa customer mo nang hindi mo ibibigay kagad nang wala ka pang produkto. Para si Elon Musk, kumuha ng bayad ng kotse, pero wala pa yung kotse, nakakatakot yun. Isa trabaho malupit. Kasi kumuha ka ng bayad, wala pa yung produkto. Yun ang sinasabi ko trabaho malupit. Panindigan mo. Ang takot kasi tayo, kaya gusto natin yung produkto kagad nandyan. Yung gusto natin, yung produkto natin nandun na, kahit hindi pa tayo bayaran kagad. Hindi po yun masama. Yun po talaga ang galawan ng negosyo. Yun po talaga. Cash flow, bayad ka muna, next year na yung produkto. Hindi po ako galit sa mga sari-sari store. Huwag nyo lang isipin na para there's no such thing po na, lalo na kaming mga sari-sari store owners or mga retail proprietor, na kukuha po kami ng produkto and then yung kung nag-supply sa amin ay papayag na next year pa ang bayad. There's no such thing as that. Exaggerated po ang explanation nyo. Why? That is because ang pinakamatagal na terms sa mga ganyan, sa mga ahente, is only 2 weeks to 1 month. Hanggang doon na lang. There's no such thing as 6 months. No? There's no such thing as 6 months. Unless, bumibili ka ng, unless ang ano mo is, let's say for example is, actually, ikaw na nga nagsabi, sa mga pre-selling. Pag nag-avail ka ng pre-sell na property, automatic, minsan may down ka, may reservation fee ka pa, nababayaran. And then, monthly, magma-monthly bill ka na. No? So, sa mga retail businesses, lalo na po at si Marites ang kausap nyo, napakalayo na ng mga nagiging advice nyo when it comes to cash flow. You have to be focused lang doon sa topic para hindi maligaw ang isip ng gustong makarinig ng advice at guide. Okay? Kasi, anong kinalaman nila kay Elon Musk? Magkaiba sila ng level ng IQ, ng skills, at ng resources. Okay? So, dapat nagpo-focus lang tayo kung selling, dapat, dun lang. So, hindi sumasama ako, bilang ako, hindi sasama loob ko. Kasi, naano lang ako na wala kang alam. Parang hindi mo alam what's really going on. No? Yun yung Alphamart at yung 7-Eleven, sinabi mong real estate business. Nasa retail business sila. Kahit i-google mo pa, lalabas doon, retail business sila. lumaki yung sari-sari store nyo, palakihin nyo yung sari-sari store nyo. Tapos magiging grocery. Magkaiba po. Ang laman ng tinda sa sari-sari store sa loob, pera nyo lahat. Ang laman ng tinda doon. Ang grocery, hindi pera ng kumpanya, yung laman sa loob. Bakit yung 7-Eleven? Okay, wait. Dito po, ang lahat ng laman ko dito, pera ko, yes. Pero yung iba dito, naka-terms. So, anong sinasabi mo? Diba? Ano yung, ewan ko Maya may bumabagsak na delivery. Delivery ng kape, delivery ng soft drinks, delivery ng tinapay. Lahat ng delivery na yun, kanya-kanyang may-ari yun nung gardenia, babagsak doon. Yung kape, babagsak doon. Kanya-kanyang negosyo yun na pumupondo sa mga tinda sa loob ng 7-Eleven. At to clarify lang po Jai, di ba galing ka ng mini-stop? Sino ang nagdadala sa inyo ng product ng mga kape at mga ibang product nyo? Di ba truck ng mismong mini-stop? Main office? O, di ba? As well as the 7-Eleven, ganun din, di ba? So, kung dadating mananahan doon ang truck ng isang gardenia, it is because kailangan idiretso na. Dahil tinapa yun perishable yun. Hindi yun po pwedeng i-stock muna sa office, tapos saka palang i-deliver sa mga branches. Tsaka parang yung sa'yo din, rin siya. Tsaka, di ba ako sa Marby, exclusive ako sa kanila, di ba? Reseller nila ako. So, yun po, no? Meron po akong may experience dito sa sa convenience store para lang po sa pagkakaalam nyo. Eto, salita na lang, di na nagsalita. Di ba? Naririnig mo. Alam niyo po si Jai, kahit ganyan nakakaintindi siya, high school graduate po yan. Kasi may experience siya Kaya alam niya kung totoo or hindi din. Napakalayo po talaga ng sinasabi niya. Nung kanina, sabi niya, dun daw sa 7-Eleven na mga estante, umuupa daw yung mga umuupa daw yung mga produkto. Nang gulo mong kausap, boy! Ang sari-sari store ba ganon? Hindi. Siguro sa hopya. Yung hopyang munggo dun sa harapan, kino-consignment ng ahente. O lalapag ko dito yung isang box ng hopya O, Again, anong kino-consignment ng ahente? Hindi po, ganun ang term. No? Hindi po ganun ang term. Ang term po, naka-under consignment kami. Naka-under consignment agreement through terms. And if there is a special condition, na let's say for example, exclusive kami, hindi kami po pwedeng magbenta ng kalaban ng produktong binaba nila dahil exclusive kami, na kami lang bibigyan, nang sa ganun, magkaroon kami ng protection order na kami ang maging sentro ng bilihan ng isang specific na areang sinasakupan namin. Okay?
Pag naubos, saka mo bayaran sa akin. Yun ang cash flow na ikaw ang magbebenepisyo. Kaya gawin mo yun sa lahat ng tinda mo. Sa soft drinks mo, bagsak muna ng soft drinks bago mo bayaran. Postpaid yun. Cash flow yun sa'yo. Kaso ang problema sa sari-sari store, lahat ng tinda mo sa loob, bili ka muna sa aling puring. Bayad ka muna sa Pure Gold. Okay, natural po kasi yun po ang konsepto ng aming negosyo. Magsisimula po kami sa maliit hanggang sa po makakuha kami ng mga ahente, hanggang sa makakuha kami ng mga supplier at makuha namin ng tiwala nila na ang negosyo namin ay stable na at nang mabigyan kami, magrantan kami ng terms. Kasi po, kung fresh ang business, kaya nga po hinihingaan ng business permit, tinatanong kung kailan ilang taon na ba kaming nagtitinda dito. Kasi kung bago lang, lalo pat nangungupahan, baka mamaya biglang bumagsak ang negosyo namin at mamaya may terms kaming bayarin sa kanila, may utang kaming bayarin sa kanila, ay nagsara na lang pala kami. Sana po naiintindihan. Nagbayad ka sa Pure Gold, ang Pure Gold hindi ba nagbabayad sa katulad ni Marites na nagbagsak ng produkto doon? Kaya pinapaliwanag ko, sa laban na yan, ang lugi si Marites na magko-consignment ng produkto niya sa grocery. Okay, Mama Marites, kung mapapanood mo naman to, ito ang magiging advice ko sa iyo. Kasi naiintindihan ko na ang konsepto ng business mo. Ito po ang pinaka-the best na may advice ko sa inyo, no? Hindi man tayo magkakilala. Dahil po rising additional business po ang battling nyo, maganda yung gusto nyo magkaroon ng sariling machine, investment po yan. Kasi nag-i-invest kayo sa isang machine to create more money, to create or to generate more income. Now, muna kasi kayong magja-jump sa medyo imposible. So, kung sa tingin nyo po, mabagal ang magiging return kung tatargetin nyo ang mga Alphamart, ang mga malalaking supermarket, doon po muna kayo magsimula sa maliliit. Kasi kahit mga maliliit yan or kahit mga wholesaler groceries lang yan, pero pag marami, kikita pa din. Ganun po talaga nagsisimula. Kasi i-establish mo muna ang iyong business. Titingnan mo muna kung mag-work out. At when it comes naman po sa ganyan, may chances na hindi kayo mag-o-offer ng consignment. Kasi, deliver, gano'n naman po kasi kami sa kaming mga maliliit na sari-sari store o groceries. Kung wala kayong terms at kailangan namin ng produkto nyo, babayaran namin ng cash. Kaliwaan tayo. So kami, yung mga katulad namin, ang targetin nyo muna, no? Targetin mo muna, Ma'am Marites. At huwag ka munang mag-jump doon sa mga ganoon. Kasi, baka mamaya, ma-overwhelm ka, hindi mo agad ma-approach or matugunan yung demand, biglang lumaki ang demand, hindi mo matugunan, tapos lack of capital ka, and then hindi bumabalik agad yung return kasi kung matagal mag-issue ng payment si SM man yan or si Alphamart man yan or kung sino man. So wag mo munang targetin yung market na malabo ka pang maka-return ng mabilis. So, ang targetin mo yung mga cash basis muna since nagsisimula ka pa lang. Hindi ka pa naman yung talagang manufacturing. Kasi, ang nagdidil po sa mga ganyan ay yung mga manufacturer na. Yung mga talagang meron ng warehouse, may mga machines, may mga tauhan, may mga empleyado. As in, ang kinikater na po ay national. Or kung Luzon man lang, at least Luzon. Kayo naman po ay nagsisimula pa lang. So, might as well, simulan mo din sa humble beginning. No? Hindi yung nagja-jump ka kaagad ng worries na wherein napakaraming target market. Doon ka muna magsimula. Okay? Doon ka muna magpa-display. No? So, ganun lang kasimple yun. Ito kasing si Sir, masyadong tinakot naman to, masyado namang pinalawak yung explanation, but the ending is, hindi mo naman kailangan pang umarangkada agad-agad. Diba? Targetin mo yung mga alam mong mabilis ang return ng ilalabas mong produkto. Kasi kailangan mabilis ang nang makapagpa-rolling ka at mas makapag-produce ka ng maraming items. Para habang nadadagdagan ang target market mo, you are already ready. No? At kaya mo na rin magbigay ng terms or kaya mo na rin maghintay ng 2 months, 3 months bago ka bayaran nang bibigyan mo ng or aagrihan mo ng consignment o yung iyong consignee. No? Kasi ikaw yung consignor, ang consignee ay yung bibigyan mo ng terms. Okay? Nagigets po ba? Sana po, kung napapanood ni Ma'am Marites to, no? Just a piece of advice lang. Kasi alam niyo po, nasa field of sales din ako. So I know kahit papaano, may alam ako na kung papaano siya gumagalaw. Talagang hindi ka muna mag-jump into that. Dapat, targetin mo yung mabilis muna ang return at i-build up mo muna ang business. Okay? Hanggang sa makilala. Kasi, kung maalala ko po yung happy pants, yung
Sun diaper po. Alam niyo po ba yung Sun diaper, bago po yan ipinakilala sa market, ang tinarget po muna niyan ay yung mga maliliit na vendor. At nung arising po ang Sun diaper, isa po ang nanay ko sa nag-carry ng product na yan. Nang makilala na sa market yan, nang makilala na doon sa mga, kasi ang target market nila ay direct consumer na eh. Kumbaga ba, para mas malapit na direct consumer. So, nag-carry ang nanay ko, samantalang ang tinda ng nanay ko, itlog, uleng, sari-sari, tapos naglagay siya ng diaper na yon. Abay, naging mabili, hanggang sa nakikilala, hanggang sa naggayahan na yung ibang mga tindera, na ilagay sa kanilang, sa bangketa lang, doon lang nakilala ang Sun diaper, hanggang sa inalok na nila sa malalaking supermarket. Oh, ayun, boom. Nagsimula muna sila sa maliit para makilala ang produkto until such time na na-display na, naging available na siya sa supermarket. Okay? So, magsimula muna sa maliit. Huwag mo nang mag-jump into that big. No? Mas masarap pa din na kasi baka mamaya bigla kang lumagapak pag tinira mo agad yung ganyan. Okay? Naningil na si Pure Gold para bilhin ng may-ari ng sari-sari store, pero ang pinakalugi yung sari-sari store at saka si Marites. Sinong asenso ng malupit? Si Pure Gold na kina-cash flow kayo. Ngayon, baliktarin niyo yung utak niyo. Paano niyo sa setup yun? Okay, eto, let me si Pure Gold si Pure Gold available sa kanya ang mga kailangan naming mga sari-sari store o naming mga nagtitinda ng kanilang mga produkto. At si Pure Gold po, hindi lang po mga sari-sari store owners or grocery stores owners ang target niyan. Ang target din niyan ay household family, okay, na direktang bumibili sa kanila. So, para sa salitang nalugi, paanong nalugi? Wala pa namang nangyayaring anuhan. So, syempre, choose your own battle. As a store owner, kung bibili ko kay Pure Gold, syempre, ilalaban kong mabenta ang aking mga produkto. Dahil bumili ako sa kanya at ito ang pinili kong negosyo. So, kung kay Marites naman, dahil pinili niya na malagay ang produkto niya sa kay Pure Gold, so, umagri siya sa terms, no? Ang masaklap pa niyan is baka malimit pa yung kanyang empire or yung kanyang paglaki. Why? Kasi baka mamaya pumayag man si Pure Gold or pumayag man si SM, pero kinlose deal ka na sila lang ang susuplayan mo. So ibig sabihin nga, tulad ng kaninang sabi ko, kung i-exclusive, sa kanila ka lang magsusupply. Well, kung nag-click ang produkto mo at hindi talaga maganda talaga at competitive, ibig sabihin hindi siya basta maaalis doon, hindi siya basta mapipace out sa mga stores na yan, sa mga grocery stores na yan. Maganda dahil produce ka na lang ng produce, bagsak ka na lang ng bagsak sa mga exclusive distributors mo. So, may nangyayari din kasi na mas maganda na sana na lahat ay pwede mong i-make it available. No, yung kahit sino pwede mong alokan, may kalayaan ka kasi hindi sumama doon sa agreement nyo under consignment na hindi ka pwedeng magbigay sa iba. So, kung hindi kasama yung agreement na yon na exclusive sila, maganda dahil you can able to market pa your product sa iba't ibang lugar, palengke, groceries, wholesalers, sari-sari store, and as well as resellers and distributors. Okay? Negosyo nyo na kayo ang kumakash flow. Hindi po imposible. Hindi masama, hindi bawal. Isa change of mindset na hindi nyo pala kailangan ng pera para magkapera. Hindi nyo pala kailangan ng maraming pera para lumaki ang negosyo. Kailangan nyo lang fokusan kung paano nyo iisipin kung mas flow ang negosyo nyo. It's unlimited money, mga kasosyo. Tunay ang sinasabi ng Diyos na umaapaw ang biyaya sa paligid natin. Okay, applicable lang po iyan doon sa mga gustong mag-reseller na pumapayag ang mga producer or mga manufacturing na i-resell ang kanilang product na kung parang pre-selling. Halimbawa ganito, o nagpapa-pre-order. Halimbawa ganito, may kaibigan po ako na online seller. Meron po silang group, meron silang supplier. So, nagpapa-order muna sa ang aking kaibigang online seller and then sa kanya bibilin, babayaran, paluluwalan. So, pre-selling po 'yon. Madalang po ngayon sa panahon, lalo ngayon sa ekonomiya natin, ang papayag na ikaw ay magbenta at ipagkakatiwala ang produkto sa iyo nang hindi mo binibigyan ng down payment or ng bayad. Kaya mong magpa-pre-order, magpa-pre-selling, but hindi lahat ng pagkakataon ay papayag ang mga may-ari ng produkto or nagma-manufacturing or distributor na bigyan ka as normal person na gusto mong i-resell ang produkto nila. Unless you have a physical store, you have a sari-sari store na they know na you can able to distribute or you can able to sell their products. Baka doon pa pumayag sila. Okay? So, hindi basta yung sinasabi mong cash flow na pre-selling. Hindi yan applicable sa lahat. Hindi
hindi lang natin nakikita. Kaya pinagdidiin ako sa inyo, mahirap ba intindihin? Pinaulit-ulit ko ang prinsipyong sinasabi ko sa inyo, cash flow, focus, core gift, yan lang po talaga, paulit-ulit lang yan. Kaya lugi sa laban na yan, si Marites. Marites, naiintindihan mo kung paano mo isipin yung negosyo mo? Bakit mali na i-consignment mo yan? Kasi hindi ka babayaran ng mga negosyong yan, parang gobyerno yan. Hindi ka babayaran hanggang di ka umiiyak. Babayad pa sa'yo kalahati. Ito pa malupit dyan. Kapag dumaan sa pagkalugi ang mga negosyong na consignment kayo, wala kang magagawa, hindi ka rireleasean ng pera. Bakit? Kasi silang cash flow muna nila bago ka bayaran. Isa risk. Kaya money down ka agad. Bayad ka agad. Kaya COD, kalokohan yan. Huwag kayo magpa-COD. Payment first. Huwag kayong matakot. Kung malupit ang produkto nyo, magbabayad ang mga yan. Panindigan nyo. Lupitan nyo. Huwag kayong magpatalo sa cash flow. Tandaan nyo to. Okay, tulad din sabi ko na advice ko kay Ma'am Marites, wag naman muna siyang mag-jump to that agreement, to that consignment agreement. So, targetan niya muna yung mga willing mag-cash kasi napakarami naman pong target. Dahil kung ang produkto naman niya ay consumable, no? Lalo na kung drinks yan, syempre, or bottling pa, 'di ba? Pwede siyang mag-produce ng produktong iniinom, drinking products, and at the same time ay bottles na empty bottles, 'di ba? Kasi bibili nga siya ng machine. So, targetin muna yung mga willing mag-cash. Huwag munang mag-jump into that. Build muna the business, no? Ipakilala muna sa merkado na hindi niya kailangang ma-compromise sa ganyang sitwasyon. Okay? So, ganun lang 'yon. Ika nga, again, start in a humble beginning para hindi masakit ang lagapak kung hindi mag-work out. In this concept, doon mo din kasi malalaman if tatangkilikin ng tao ang iyong produkto kasi mas mabilis maa-access ng mga tao, ng mga final consumer ang produkto mo. Kasi saan ba unang pumupunta ang mga tao at araw-araw pumupunta? Sa mga grocery stores na maliliit, sa mga sari-sari store, sa palengke. Hindi naman yan lahat ay makaka-access sa supermarket, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. So unless ang target market mo na level ng pamumuhay ng tao ay luxurious, ano ang buhay nila, mataas ang cost of living. Kumbaga ba, hindi talaga pumupunta ng palengke. Doon talaga lang namimili sa mga supermarkets. Ayaw maputikan or mga yayamanin. So, it depends din kasi kung sino ang target market mo. So, targetin mo din kung saan sila mabilis mong maa-access. So, kung ordinary people lang, yung kumbaga ba ay mga pangmasa, mga masang Pilipino, saan pa ba pupunta yan? Sari-sari store, maliit na groceries, mini-mart, palengke. So, yun muna, 'di ba? So, just a piece of advice. Cash flow is the name of the game. Hindi basketball ang laban. Hindi volleyball ang laban. Cash flow ang laban. Pag na-master nyo ang cash flow, linaro nyo yan ng tama, hindi nyo na kailangan ng pera o maraming pera para palaki ng negosyo. Sa lahat ng produkto to, huwag kayong magpapadali sa cash flow. Huwag kayong magpapacheck. Lalo na pag yung mga kakontrang kausap nyo, mga matatandang negosyanteng in-check, master nila ang cash flow. Kaya ikaw dali dyan. And speaking of sa mga in-check, no? So, parang may ano siya sa in-check no? Alam nyo, napakaganda ng business mindset ng mga in-check. Aminado tayo dyan, no? Maging aminado tayo dyan. Kasi, yung mga in-check, alam naman natin na halos handito na talaga yung mga yan. So, napakarami ng mga successful Chinese-Filipino na naging Pilipino na lang kasi nanirahan na dito at dito na nagnegosyo. So, sa pansin niyo napakadalang ang mga Pilipinong successful at mayayamang business tycoon, no? Iko-compare natin na mga Chinese national ang mas nakararami. So, ang in-check po kasi, konte tubo, ubos paninda. And sa konsepto ng, at sa ano ng buhay nila kasi, nagtutulungan silang magpapamilya. Hindi lahat. May mga nagsisiraan din, ganyan. But sa kanila, pupunta ang isa dito, pag nag-successful, pipinance ng pinakamayaman sa kanila, and then, saka sila magsusunod-sunod. Saka pupunta ang mga susunod nilang mga kamag-anak. Ganun po ang style nila. Kung tayong mga Pilipino, ganyan ang mindset natin na ang ating mga kapatid, kaibigan, or kamag-anak na may pampuhunan and they know na magaling tayo sa isang craft and sinusuportahan, sa tingin ko, magiging tulad din tayo ng mga in-check na magaling sa negosyo. Kaya lang, dahil dun sa toxic culture din natin na hinihila pababa yung inggit, yung mga ugaling toxic, kaya ang nangyayari, instead na maghilahan, ay minsan iisa na nga lang yung tumataas, na hinihila pa pababa. So, just saying, no, just piece of me when it comes to that. Pero, hindi natin, syempre,
ito-tolerate yung mga incheck na nandito na gumagawa ng mga bagay na illegal, tapos dito ginagawa ninenegosyo tayo dito. So I'm just saying lang na I know kahit papaano, dahil may mga naging boss din naman ako ng mga Chinese nung when I was in Manila working in office, sales din yon, no? Nagtrabaho ako sa ng gulong, nagtrabaho ako sa malaking hardware nagsusupply sila ng mga hardware products sa mga hardware along Manila, no? So Taiwanese naman yung naging boss ko doon. So nakita ko kung gaano sila makikita mo talaga hanggang sa kaapu-apuhan there is a participation. So kung mapapansin nyo, why my kids ina-engage ko talaga dito, kasi pag iyon natutunan nila at pag iyon nakita nila na makakabuhay ang pagnenegosyo kung maaaral nila ng mabuti, at kung sakaling wala silang fallback, no, kung sila ay naging employed, ang fallback nila ay negosyo, so maituturo pa nila sa mga susunod na generation. So parang ako lang yan at saka si Lola Park nyo, tinuruan ako sa pagnenegosyo, at ako naman tinuturo ko sa mga anak ko. Okay? So, ganun lang kasimple yon. Okay, so yung sa sinasabi naman yung hindi daw volleyball, hindi basketball ba? So, sa part naman na yon ay talagang iba ang cash flow, no? So, ang sabi niya, cash flow game. So, there's no such thing as cash flow games. Kasi, ikaw ang mag-work out on your own kung paano mo mapapaganda ang cash flow mo. Again, mas a-appreciate mo ang cash flow if ang i-workout mo muna ay ang sales mo. Kung ang i-workout mo muna ay ang business mo na i-establish ng matatag. That's how you can say na ang cash flow mapagtatagumpayan mo. And when it comes to fear, you don't have to fear cash flow. Ang ma-fear mo ay yung hindi makapasok ang pera. Ibig sabihin, kung hindi ka magtatagumpay sa iyong sales. So, importante talaga when you have a physical store or whatever pa ang business mo, even no physical store, target market ang i-workout mo. Kasi ang supplies, madali na yan. Dahil kapag alam mo may target market, hindi ka niyan mapapakali. Gagawa ka ng paraan to produce, no, to provide. Lahat ng mga negosyante, ginagawa yan. Bakit ba papasok ang isang negosyante sa nag-e-exist na business? Let's say for example, yung kakompetensya. Halimbawa, pioneer ka sa isang lugar, sari-sari store ka, wag na tayong lumayo. But they see some people or mga neighborhoods nakikita, wow, parang ang gandang business ang sari-sari store kasi mabili. So, kung aamot ako ng konting sales para halimbawa, isa kang nanay na gusto mong mag-business na nasa bahay ka, na kahit nanay ka, kumikita ka, now magiging kalaban ka ng pioneer. Kasi iniisip mo, handoon ang target market, no? So, work out your target market first para mag-work din ang cash flow. So, hindi ito nababase lang doon sa suppliers. Kasi, bago mo naman pasukin ang business, aalamin mo kung saan ka kukuha. Hindi po ba tinuturo ko po sa inyo ang 5 factors to consider bago pumasok sa negosyo? Una, location. Good location means you're doing good business. The next is the capital. The next is the supplies. The next is your self-readiness. So, ibig sabihin, dapat, 5 yun eh. Nakalimutan ko kung ano pa yung isa. So, kumbaga ba, for me, to have a good cash flow, to have a good cash flow, work out first your target market. Establish first your business, no? Tingnan mo na ang credibility mo muna. So, lahat yan, lalapit sa'yo ng kusa. Kasi, they see you successful. So, if they making business with you, more possible, magsa-successful din sila. Ganon ang mindset ng mga ahente. Kasi naging ahente din ako. Siyempre, doon ako lalapit sa may kakayanang makabenta. May kakayanang mapansin ang produkto ko. And so, kapag tumaas ang purchasing capacity nito, I can able na to offer the consignment terms. Pwede na kaming mag-usap sa agreement. That's how easy. That's how easy to analyze the concept of cash flow. Bagsak mo muna yung produkto mo dito, sige, saka ako bebenta yan. Ngayon alam nyo na yung cash flow. Ngayon, mamumura nyo na sila sa isip nyo. Hindi mo ako maloloko dyan. Ikaw ika-cash flow. Diba? Ayun ang mga sulit na 25,000. Sulit na sulit. So, bago natin i-end, hindi ko na palalawagin pa kasi hanggang doon lang ang gusto kong i-react. Actually, sa bandang huli pa, sinabi niya,
siya lang daw ang sa kanya lang daw nanggaling yung cash float. Cash float. Hindi cash flow ha, cash float. So ano ba ang cash float? To very easy understand the use of cash float, yan po ay parang petty cash lang. Meron kang cash na part ng capital mo, part ng business mo, na nilalaan mo just in case na kailangan mong gamitin. Hindi siya emergency fund, no? Hindi siya buffer funds. Sa atin, sa mga maliliit, parang ganito lang yan. Panukli, no? Hindi natin siya basta-basta ginagamit unless gagamitin na kung kailangan dahil meron tayong cash float. Panukli natin, just in case. So, ganun ko lang siya muna i-explain. Pero, itong isa, ang sabi, siya daw ang nag-invento ng cash float. Naku po, to tell you guys, ay ang matagal na pong nag-i-exist ang word na cash float at iyan po ay matagal na rin na i-add sa business management course and lesson and subjects sa accounting, sa finance subjects and accounting subjects. So para i-claim niya na siya sa kanya lang ang cash float, excuse me po. So, kayo na magtuloy ng video niya, hindi ko na anuhan at napakahaba na ng video ko, pero binanggit niya yon sa bandang dulo ng video, no? Wag i-claim yung mga bagay na hindi naman talaga sa'yo nang galing. Kasi, cash float is possible existing na, baka hindi ka pa tao, handyan na yan. Okay? So, just saying lang, kasi syempre, business management, ano naman ako, student before, graduate naman ako ng business management. So I know, and ginagamit din yan sa amin sa SM, dahil kami ay may mga daladalang, mga kahera ko, kasi yung mga kahera namin ka-partners, may mga dala yan na cash float, kasi hindi po pwedeng wala kaming panukli, dahil lalo na kapag sa umaga pa lang, at titiradahan kami ng mga customers na malaki ang bills. Okay? So, sana lang, wala namang masamang mag-business coach tayo, but sana na-explain din well para ang ating mga viewers na umaasa na talagang makakuha sila ng hindi man 100% accurate or hindi man 100% na tamang-tama, but at least man lang 90%. Pero kasi sa napanood ko ngayon, honestly, I am really disappointed kasi napakarami talagang false na nabanggit dito. Okay? So, kaya yung sa akin, hindi ko rin naman sinasabing 100% correct, but I'm just saying, yung nalalaman ko. And at the same time, it's true experiences. Okay? So, mas masarap pa din na i-share mo experiences mo. Kasi hindi mo maiintindihan ang isang konsepto ng negosyo unless pinasok mo ito. Okay? So, yun lang po. Mga kasosyo, madali ko kayong bigyan. Ito ginalulungkot ko ha. May ibang industriya na tumutulong sa mga negosyante na namimigay ng puhunan. Nalulungkot po ako doon. Namimigay sila ng premyong puhunan para daw pang puhunan nyo. Nalulungkot ako doon. Hindi nyo... Okay. So, in my final say, ay yan ang aking opinion. Ngayon, okay lang na mag-comment kayo dyan kung ano ang masasay nyo sa mga sinabi ko. But as a sari-sari store owner, as a proprietor, and as have a knowledge somehow sa mga diniscuss nito, ay kayo na po ang bahala. No? Kayo na po ang kayo na yung mag-isip kung ano talaga ang mas karapat dapat sa'yo. Kasi unang-una naman, hindi naman ako ang talo dito, no? Dahil kayo pa rin ang masusunod, no? Your business, your rules. Your life, your rules. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park nagsasabing tindera is my proud career fighting. Bye!